Bakit ba ho tayo dapat mabahala dyan? Well, kasi po tayo ay isang bansa na gaya ng Venezuela ay walang laban sa mga superpowers. Anong nangyari po dyan sa Venezuela, linusob ng Amerika ang Venezuela at kinidnap ang kanilang presidente dahil di umano siya ay isang drug lord. Kaya nga po ngayon, ang huling larawan na rinilis ni President Trump ay nandun na sa opisina ng Drug Enforcement Agency itong si Maduro. At ang ginawa nga ni President Trump ay talaga naman pong large-scale invasion ng Venezuela ang ginawa ay naku, napakadami pong mga eroplano, napakadami mga barko, binuhos ang buong hukbong sandatahan ng Amerika para makidnap si Maduro. Pero nakapagtataka, bakit naman kinakailangan ganyang kalakas pang dahas ang gamitin? Alam naman nila na walang kakayahan ang Venezuela para depensahan ang kanilang mga sarili. Siyempre po, nakakaabala yan sa bansang Pilipinas dahil tayo, pwede rin tayo lusubin ng mas makapangyarihang bansa. Ang sinasabi ng Amerika, re-rest backan tayo, pero please lang, ha? Ang alam natin, ni minsan, hindi naman nag-rest back ang Amerikano kung wala siyang pang-nasyonal na interes. So lahat ng mga bansa gaya ng Venezuela, gaya ng Pilipinas, dapat maabala kapag ang mga malalakas na mga bansa ay gumagamit ng dahas para makamit ang kanilang objective sa kanilang pangbansang relasyon. Unang-una po ha, itong ginawa ng Amerika ay ito po'y pinagbabawal sa larangan ng international law. Pinagbabawal po ang paggamit ng dahas. Kinakailangan lahat po ng mga issues na dapat maresolba sa panig ng mga iba't ibang bansa ay masolusyonan sa mga mapapayapang mga pamamaraan. Yan po ay nakasaad sa UN Charter na kinikilala natin na hindi lang binding sa lahat ng UN members, kundi ito po ay restatement ng tinatawag na nakagawian ng international law or customary international law. Yung paglusob din po sa Venezuela, yan po ay labag sa soberenya ng bansang Venezuela kasi talaga namang bilang isang malayang soberenyang bansa, hindi dapat linulusob ng kahit sinong mga dayuhang bansa ang mga independenteng bansa. Yan din po ay labag doon sa immunity ng isang presidente para maaresto sa kahit anong krimen. Kaya nga po nagpuputok ang buchi ng marami ngayong mga leader sa buong daigdig kasi kahit gano'n kang kasamang tao, pag ikaw ay presidente, ang una mong responsibilidad ay gawin mong katungkulan doon sa iyong mga mamamayan na naghalal sa iyo. At alam natin na kapag sila ay kakasuhan, kahit ano pang nationality niyan, mababaliwala yung mandatong binigay sa isang presidente at imbis na maglingkod sa kanyang mga kababayan, didepensa ng sarili. Ito, hindi lang siya dinimanda sa US, sapilitan pang kinidnap at ngayon ay ihaharap sa isang hukumang Amerikano. Yung pagdukot po kay presidente ng Venezuela, naku, marami pong maraming analogy. Kumbaga, marami tayong paghahambingan sa nangyari kay Tatay Digong. Ang pagkakaiba lamang, samantalang si Maduro, na presidente ng Venezuela, ay dinukot ng mga dayuhan, si Tatay Digong talagang mga Pilipino pa ang nangidnap para dalhin sa dahig. Pero siyempre, habang tayo po'y tumututol sa paglilitis ni Tatay Digong sa isang hukuman, dahil ito ay paglabag sa soberenya ng bansang Pilipinas, ganyan din ang pagtutol ng mga sambayanan ng Venezuela kasi kung totoo na engage sa drug trafficking kanilang presidente, dapat yung bansa nila ang maglitis dyan. No? Ang ginagawa ng Amerikano kasi yung batas niya ang laban sa droga, binigyan niya ng extraterritorial application. Mantakin ninyo, binigyan niya ng visa miski hindi na sa teritoryo ng Amerika na nagpapakita talaga na ito'y lumalabag hindi lang po sa soberenya, ito'y talagang lumalabag doon sa sovereign equality of states kasi lumalabas na mas malakas talaga na di hamak ang Amerika at sa larangan ng international law, pinakita ng Amerika sa paglusob sa Venezuela at pagdukot sa presidente ng Venezuela na might is right, na hindi naman po dapat. Kaya nga tayo nagkakaroon ng batas para magkaroon naman ng pagkapantay-pantay ang mga bansa. Mahirap, mayaman, maliit, malaki. Sa mata ng batas, dapat tayo pantay-pantay. Pero yan po ay binasag ng Amerika ngayon at pinatunayan na kapag ikaw ay makapangyarihan, pwede mong baliwalain ang mga batas. So ngayon, ang epekto niyan, wag dapat magreklamo ngayon ng Amerika kapag ang Russia ay tuluyan ng lumusob hindi lamang sa Ukraine kundi sa iba't ibang parte pa ng Europa kasi ginawa rin naman yan ng Amerika. Ang China, kapag tayo linusob ng China dahil sa Taiwan, dahil tayo ay nagpagamit ng teritoryo natin sa ang mga Amerikano pag sila naggera para protektahan ng Taiwan, ayan, di ba po, paano tayo magrereklamo ngayon kung hindi tayo magsasalita na mali ang nangyari sa Venezuela, samantalang yan din ang kinatatakot natin
na isang mas malakas na bansa ay pwede tayong lusubin, no? At kunin ang ating teritoryo gaya ng ginawa ng Amerika. So ngayon, wala na pong pretensions ang Amerika. Hindi po good guy ang Amerika. Balik tayo sa panahon ng colonialism. Balik tayo sa panahon na might is right. Kita nyo, ang kasaysayan naman ng mundo, yung mga mayayaman at malalakas na bansa, sinakop at sapilitan, kinuha ang tanging yaman ng mga bansang linusob nila. At yan naman po talaga ang motibo ng Amerika. Huwag po kayo magpalinlang. Sasabihin nila, ito'y kabahagi ng war on drugs ni President Trump. Pero ang katunayan po, ang Venezuela ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Sa panahon na naghahanap ng alternatibo kung saan kukuha ng langis ang Amerika dahil nga po nakikipaglaban sila sa Russia, obvious na obvious na intensyon talaga ng Amerikano ay kunin yung langis ng Venezuela. Ngayong ang Russia ay sinasanction nila, no? Kasi alam naman natin na kapag nagkulang ang supply ng langis sa Amerika, talaga naman pong mapipila yung ekonomiya. Ngayon, hawak na ng mga Amerikano ang pinakamalaking oil reserve sa buong daigdig. Mas marami pa sa oil reserves po ng Saudi Arabia. Yan po talaga ang totoong motibo. Bagamat ginaya ni President Trump yung war on drugs si Tatay Digong, pero sa katotohanan lamang, ano ba naman ang kinalaman ng Venezuela doon sa pagiging addict ng mga Amerikano? Number one na ginagamit sa Amerika naman po ay fentanyl, no? At ang cocaine, hindi naman po number one na pinanggagalingan ng cocaine ng Venezuela. Colombia po at ibang mga Latin American countries ang talagang pinanggagalingan ng karamihan ng cocaine na ginagamit din ng mga bangag dyan sa Pilipinas. So wag po tayo magpaninlang. Linusob ang Venezuela dahil sa kanilang langis, dahil kinakailangan ng mga Amerikanong langis, ang palusot ay pinanggagalingan daw ng pinagbabawalan na droga ang Venezuela, pero gaya ng paglusob nila sa Iraq noong mga panahon na linusob din ng Inglaterra at saka ng Amerika ang Iraq, ang motibo palagi po ay langis. Kaya kung ako'y may access sa US stock market, mag-i-invest na ako sa mga oil companies, lalong-lalo na yung mga oil companies na nalilink kay President Trump, dahil sigurado ako na yung mga cronies ni President Trump na nasa industriya ng langis ang siyang makikinabang sa paglusob at pag-occupy ngayon ng Amerikano ng Venezuela. Pero wag po kayong makakalimot kung nagawa nila ito sa Venezuela, pwede mangyari rin yan sa Pilipinas. Sabihin na natin na ang interes ng Amerikano ay yung ating strategic importance, abay, hindi rin po yan imposible na kapag nanalo si Sara Duterte at nagdesisyon si Sara Duterte na paalisin ang mga puwersa ng Amerikano sa Pilipinas, pwede nilang sapilitan na sipain din si Inday Sara Duterte bagamat siya ay magiging halal ng taong bayan. Ngayon naman po, hindi naman nila sisipain si Marcos dahil si Marcos ay napaka-tapat na tuta ng mga Amerikano. Basta suportahan siya ng mga Amerikano, hinahayaan niyang gamitin ang ating teritoryo. So anyway, balik po tayo kay Tatay Digong. Ihaharap nila si President Maduro sa harap ng hukumang Amerikano. Bakit dapat ipagpatuloy yung paglilitis na yan? Alam natin na mali ang pamamaraan para makuha yung pagkatao ni President Maduro. Yan po aking sinasabi. Kung hindi natin ilalabas yung pagiging legal ng pamamaraan ng ICC kung paano nakuha ang pagkatao ni Tatay Digong, talagang mga bansa ngayon mangingidnap na lamang. At dahil ito'y ginawa ng mga Amerikano, ay nako, hindi po imposible na anytime now, ang mga Ruso naman ay kikidnapin ang mga judges ng ICC dahil nga po, pinatunayan ng Amerikano ngayon na ang pinakamalakas na bansa sa buong daigdig, wala siyang pakialam sa batas. At talaga naman po, kung merong rule of law, hindi po dapat kinukonsente ang pangingidnap bilang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiction sa pagkatao ng isang akusado ang isang hukuman. So, ngayon, nakikita nyo kung bakit galit na galit ang marami sa atin doon sa ginagawa ng ICC. Kasi nga po, hindi po pwede na itama isang pagkakamali sa pamagitan na naman ng isang pagkakamali. Sabihin na nating drug lord itong si Maduro na ako naman ay nagdududa kasi hindi naman po pwede maging presidente yan na maging mahal ng taong bayan kung siya talaga ay drug lord, no? Bakit naman kinakailangan pang labagin ang soberenya ng isang bansa, gamitan ng dahas sa pinagbabawal sa larangan ng international law at kidnapin ng presidente? At kung ito ang tamang pamamaraan para magkaroon ng jurisdiksyon ng hukuman, anong tawag mo sa mga hukuman ng Amerika na maglilitis kay Maduro? Hindi ba dapat yan ay tawagin kangaroo court? Kasi sa mulat-mula, sila mismo ay lumabag ng batas para ipatupad ang kanilang batas. Tama ba yun? Di ba? Kung ang nais natin ay mapatupad ang batas, dapat pati yung pamamaraan kung paano nakuha
ang pagkatao ng akusado ay dapat sang-ayon din sa batas. So, ang implikasyon niyan sa Pilipinas ay yung mga hindi nakakakita kung bakit mali ang pagpapatuloy ng jurisdiksyon ng ICC kay Tatay Digong, gayong siya'y kinidnap at nilitis na wala ng jurisdiksyon ng hukuman, ngayon nakikita niyo kung bakit mali yan. Kasi pwede na kahit sinong bansa, basta sila ay makapangyarihan, pwede na silang mangidnap para ilitis ang kanilang mga kalaban. At yan nga po nangyari na mapait na karanasan ni President Maduro. Now, wala po akong ties sa Venezuela, bagamat alam ko Venezuela, sinuportahan po ako nung ako po ay tumakbo ng International Law Commission dyan sa US. At ako naman po ay nagpadala ng letter doon sa kanilang foreign minister at dating ambassador sa Pilipinas na nakikibahagi po tayo, nakibahagi tayo ng ating solidaridad sa bansang Venezuela dahil illegal po ang ginawa nila sa paglusob sa teritoryo ng Venezuela at sa pakidang ng kanilang mga presidente, at kung tayo makakatulong para magkaroon ng katarungan ang paglulusob at pangingidap sa kanilang presidente, ay tayo naman po ay handang tumulong. Dahil yan naman po ay utang na loob ko sa pagsuporta ng bansa ng Venezuela nung ako po ay kumandidato para sa isang UN elective post. Anyway, mga kaibigan, huwag niyo pong isipin na palibasa malayong Venezuela, walang pakialam ang Pilipino. Ulitin ko po. Unang-una, ang pakialam po natin kasi po labag ang ginawa ng Amerika sa larangan ng international law, at ang international law ay narariyan para magkaroon ng pagkakapantay-pantay mga bansa. Mahirap man, mayaman man, malaki man, maliit man, sa mata ng international law, lahat tayo ay pantay-pantay. Ang ginawa ng Amerika ay illegal dahil ito po ay labag sa pagbabawal ng paggamit ng dahas. Ang tawag po dyan ay crime of aggression dahil sila po ay gumamit ng dahas laban sa isang bansa na hindi naman by way of self-defense or hindi rin authorized ng UN. Yan din po ay labag doon sa non-intervention dahil wala pakialam ang Amerika kung paano patakbuhin ang gobyerno ni Maduro. Kasi yan po ay karapatan ng mga malayang estado na hindi dapat pinaghihimasukan ng kahit sinong mga banyagang bansa. At siyempre, yan po ay labag din dahil yan po ay labag doon sa kapangyarihan ng Venezuela na kung meron talagang pagkakasala itong si Maduro, talagang mga hukumang Venezuela lamang at mga piskal na Venezuela ang dapat maglitis. At ang implikasyon sa Pilipinas niyan, kung mababawaliwala ang international law, mawawala din yung protection natin na binibigay ng international law at pwede na rin tayong lusubin ng kahit sinong mas malakas na bansa sa atin. So kinakailangan po, idagdag po natin ang boses natin sa boses ng napakaraming mga mamamayan ng daigdig na nagsasabi na illegal ang ginawa ng Amerika na paglusob sa Venezuela at pakitap sa kanyang presidente dahil po pwedeng ang susunod na lulusubin at meron ko kidnapin na naman sa ating bansa ay ang bansang Pilipinas na ngayon po ay naging karanasan na natin kung paano kinidnap ang dating Tatay Digong at pinadala sa hukumang ICC na wala ng jurisdiksyon. Kung paano po tayo nanggagaliiti sa galit dahil illegal yung pamamaraan na ginamit para makuha ang pagkatao ni Tatay Digong, ganyan din po nararamdaman ng mga taga-Venezuela at ganyan din po ang dapat maramdaman ng lahat ng mga mamamayan ng daigdig nito na naniniwala. Alright, so ito nabati ang tipik sa pamahayag ni Attorney Harry Roque, a former presidential spokesperson. Sada ka iyahang mga insights, sada kaayo ang iyahang mga punto de vista mahitungod ini mga butanga nga inana ra man day kasayo, atakihon lang usa ka nasod, kuhaon lang leader, posible sab na nga mahitabo sa Pilipinas. Labi na kung mapresidente si Sara niya, mumando si Sara nga ipalayas ang EDCA site, ipaundang ang EDCA site diri sa Pilipinas, masuko ang Amerika, mao gyapon ay buhaton nila sa ato. Pareha gyapon sa Venezuela. Nga large scale airstrike sila dito. O niya gikuha ang ilang presidente, grabe na gyud kaini. Mga kabombo, wala na kita igong oras. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Ako si Bombo Lawrence Heralde para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bumbo! Bisan ang mga mananap, ilabi na ang mga iro, makasinati usab